Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956 512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ho po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay July 29. 2026, Miyerkules. At doon po sa ating mga kaibigan, ating mga kababayan, kumusta po kayo? At dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Paranaque, maghapon ang patak ng ulan. At maganda po rito, good news. Dito po sa Dr. E. Santos Avenue, sakop ng San Dionisio, San Isidro, walang baha. Ayan, palapakan po natin. Maghapon, kagabi pa, ngayong araw, so smooth. Bagamat medyo traffic, bagamat yung po kasi hindi nabalitan traffic dahil palagi naman yan. At ganun din po yung, siyempre, yung mga estudyante, yung mag-aaral natin, pasok din dahil alam naman natin na wala namang bagyo. Umuulan lang. Siguro, sa mga nanay, tatay, lalong-lalo na yung mga anak na nasa kinder pa lamang, yung pong mga nasa elementarya, sana wag po natin silang pababayaan. Kung sakaling hindi natin pwedeng ihatid, kung sakaling hindi natin sila pwedeng masundo, sana wag po nating kalilimutan na sila po ay ating pabaunan ng kapote. At dito po sa lungsod ng Paranaque, alam natin na mimigay din po ng kapote, At yung pong aking nakita nga sinuot ng nanay dahil medyo mahaba daw po yung sukat. Ang importante ay mayroon pong magagamit pag bumagsak ang ulan. At ngayon po ay Miyerkules, hindi pa nakaka-move on. Hindi pa nakaka-move on yung pong against sa ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos hinggil doon po sa kanyang ginawang tinatawag na panglima, na tinatawag na State of the Nation Address or SONA. Yung pong iba, very satisfied. Lalong-lalo na po yung love na love ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ang inyong nga pong lingkod, sabi ko, very good until 2028. Ang SONA
ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na po tayong comment. Wala tayong negatibong pananaw tungkol sa ginawang ulat ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil ramdam po natin ang kanyang pagmamalasakit, ramdam po natin ang kanyang pagmamahal sa bawat Pilipino. Halos gusto niya pong iparamdam ang kanyang suna sa pamagitan ng kanyang pananalita. Gusto pong iparating ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bawat Pilipino ay kanyang mamahalin habang siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng ating bansa. Palakpakan po natin. Yung pong ating mga senador, siyempre, yung pro-administrasyon, maganda po ang komento, pero pagdating doon po sa mga pro o yung oposisyon, lalong-lalo na po itong si Peter Tinky Alan Cayetano, hindi niya feel ang nilalaman ng ulat ng ating presidente. Kaya kos balongos ang ating Senador Alan Peter Cayetano ay hindi talaga nakamove on. Kaya sa kanyang pagdalo sa Senado kahapon, ngayon siya pa rin ang laman ng usap-usapan, siya pa rin ang laman ng ating mga kababayan na tila hindi makamubon si Senador Alan Peter Cayetano. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. So, of course, bago po tayo magpatuloy, maghatid po muna tayo ng isang ulat o isang patalastas mula sa Parañaque Net Radio Worldwide. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Parañaque Net Radio,
ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:21 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Sinasabi na Bibi Sara bumanat Sona ni Marcos, waste of time. Nako, nagpagsasayang ng oras. Resibo sa Taguig Flood Projects nasa ombudsman na ayon kay Senator Panfilo Panlito Lacson, sabi ni Cayetano. Prosecutor ilalatag ebidensya sa Sara Confidential Funds. Pangulong Bongbong Marcos pinasok baluarte ng mga Duterte. Binanatan talaga, pinasok na. Romualdez pinasasagot sa plunder grab. Mukhang si Uncle, eto pong si Romualdez, pinasasagot na sa plunder grab. Ito po ang sinasabi. Akala tunay na babae, transhuman, tinudas ng kadey. Ayun ang sinasabi ko, na dapat huwag kang maging salawahan. Ikaw pala'y salawahan. Ikaw ay tinudas na. Ang sabi nito pong si John Osorio, pare, nagka-enkwentro ang sundalo, Barangay del Pilar, Nuyan, Oriental, Mindoro, kaninang alauna hanggang alauna ng hapon. 3 ang patay sa New People's Army sa bakpakan kanina, Hulyo 29. Taong kasalukuyan, natapos ang enkwentro at putukan sa ganap na alas 4 ng hapon. Iyon ang update ng ating kaibigan kasama na ito pong si John Osorio. Diyan po sa lalawigan ng Mindoro. 3 ang patay sa mga miyembro
ng New People's Army dyan po sa lugar ng Barangay Del Pilar, Noyan Oriental, Mindoro. Talaga naman, yung pong ating mga kaibigan, na yung pong sabihin natin na sa kabilang panig o kampo, noon pa natin sinasabi na hanggat maaari, wag na tayo masyadong agresibo. Dahil yung pong mga New People's Army, hindi naman talaga hirap manalo po yan sa ating mga alagad ng batas. At ang mahirap doon, yung pong impact sa usapin ng ating ekonomiya, sa usapin ng pag-unlad ng ating yung pong mga nasa dulong bahagi ng ating bansa o yung pong mga nasa liblib na lugar, kapag ang ating mga kaibigan o ang ating mga kapwa Pilipino walang ibang ginawa kundi maghasik ng lagim. Magkalat ng kanilang prinsipyo ipinaglalaban, malamang kapag nagkakaroon ng enkwentro, laging nalalagas ang mga miyembro ng New People's Army. Kawawa po ang inyong pamilya. Kawawa po ang inyong naiiwanan. Diba? Ito naman ay 60s, 70s, 80s. Talagang ito po ay ayaw paawat. Ngayon 2026 na, ayaw nyo pa rin magpaawat. Ang tanong, ano ang inyong narating? Di ba yun naman ay ating opinion tungkol po sa bagay na ito na hanggat maaari. Wag na po kayong mamundok. Dito na po kayo sa kapatagan. Total, ang gobyerno naman natin ay demokrasya naman. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Sinitasop na hikaw, guro, binugbog ng 2 estudyante. Talaga naman, iba na ang panahon ngayon. Dati, ang mga guro ang namamato ng eraser. Dati, ang guro ang namamato ng chalk. Ngayon po, ang mga estudyante ang nambubugbog muna ng guro. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Sisimula na ng House Prosecution Panel ang pagpepresenta ng ebidensya sa umano'y hindi tamang paggamit ng 612.5 milyong na confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pagliliti sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua na siyang lead House Prosecutor na hawak sa Article 1 ng impeachment case, magbibigay daan siya ng pagdinig ng oportunidad sa publiko para sa pinal na nakita ang mga ebidensya sa likod ng akusasyon laban sa Duterte. This is where the truth comes out. Hindi na ito usapin ng mga aligasyon lang. We will present the documents that witness and the evidence before the impeachment court. Ayon kay Chua, sa ilalim ng Article 1, inakusahan nito ni Duterte ng hindi tamang paggamit ng 612.5 million confidential funds sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education. Si Chua ang nagsilbing chairman ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na nagsasagawa ng 2024 inquiry sa confidential funds ni ni Vice President Sara Duterte. Matatanda na ilang buwan na nagsagawa ng panel ng Syrian public hearing at sinuri ng release withdrawal, disbursing at liquidation ng confidential fund na tinanggap ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ang naging finding
finding ng committee na naging pangunahing basyan para mag-aay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ilalatag namin sa impeachment court ang mga ebidensyang aming nakalap at hanapin naming mga katotohanan ang magsalita ayon kay Choa. Kabilang sa mga unang testigo sa Article 1, sina Violeta Constantino, dating Land Bank Show Boulevard branch manager at Ninita Camposano, dating Land Bank DepEd branch manager. Isinobpina rin ang Senate Impeachment Court si Maribek Pariha, Chief of House Legislative Archives, upang i-produce ang mga record ng Kamara kaugnay ng proseso ng impeachment. The Filipino people deserve transparency and accountability sa paglilitis na ito. Facts, not politics, should prevail. Dagdag ni Choa. Kita nyo na, no? Actually, inuulit ng iyong lingkod. Sa usapin ng impeachment trial, hindi po ako masyado nagiging interesado na. Parang umay na ako. Pero ang problema, the facts, ang sabi ni Choa, hindi po dapat nating i-deny na ang mga kaganapan na ito mula po dyan sa Kongreso hanggang sa kasalukuyan na nandyan na po sa Senado, ito po ay bahagi ng ating demokratikong gobyerno na kung saan kapag ang isang mataas na halal ng bayan ay hindi ligtas sa pananagutan ng batas, kapag sila po ay naglustay ng pera ng taong bayan. Ngayon, doon po sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ng iyong lingkod, yung pong ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan, na actually, wala naman po silang masyadong interest, wala naman po silang masyadong paki sa mga kaganapan diyan po sa Senado. Bottom line, ito po talaga tayong lahat ang tunay na apektado kapag ang pera ng taong bayan ay nalalagas sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Corruption, katiwalian, nandito na. Matagal na po itong pinag-uusapan. Dati yung una nung 2025, hindi na panagot, hindi na isalang si Vice President Sara Duterte dahil sa tinatawag na technicality at sa usapin ng legality, at ito po ay dinaan hanggang sa Supreme Court, naging exempted o sabihin natin na hindi nadali si Pangulo, si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, nandiyan na po yan sa Senado. Kung ano man po ang kinalalabasan yan, katulad ng ating Senator Judge Robin Padilla, na kapag umasta during the trial, walang binatbat ang mga naka-uniforme bilang mga judges, katulad ng ibang mga senador na sa kasalukuyan ay tila hanggang nanonood lang, hanggang sa pakikinig lang ang dating. Pero itong, sabi nga na ito pong si Robin Padilla, na siya po ay aminado na siya po ay nagtapos din ng UP, University of Prison, tuloy-tuloy ang paipal. Tuloy-tuloy ang mga argumento sa usapin ng impeachment trial laban sa ating Vice President na si Sara Duterte. Whether we like it or not yan, yung po ba talaga ay may dating? O kaya siya ba ay nagpapapansin? Wala siyang pakialam, basta tuloy-tuloy ang kanilang
argumento sa usapin ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sabi nga po naging controversial kay Robin. Yung pong tinatawag na dapat maging fair ang prosecutor. Pero wag na po natin masyadong halungkatin yan. Baka si Robin hindi makatulog. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. BP Sara, Sona ni Marcos, pag-aaksaya lamang ng oras. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na waste of time o pag-aksaya lang ng oras ng mga Pilipino ang State of the Nation Address or Sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ito ni Vice President Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands nitong Lunes, Hulyo 27. Hindi ako nanood na Sona like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng Sona o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Pahayag ng Vice Presidente. Just remember, Vice President ayaw makinig sa Sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Binanggit din niya ang mga hindi matupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagpababa sa 20 piso kada kilo ng bigas. Pangarap po ito. Kinestyon din niya ang mga naging payag na may makakulong bago magpasko, partikular ang mga miyembro ng Kamara na hindi naman daw nangyari. Inihayag din niya ang mga personal silang kasunduan ni Marcos bago sila tumakbong magkatandem na hindi rin umano tinupad ng Pangulo. Ito na ang ikatlong Sona ng taon na hindi dumalo at hindi pinanood ni BP Sara ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Unitim daw. 2022, sarap ang inyong pagsasama. Samahang pulot-pukyutan, sweet na sweet. Ngayon, talaga naman, umuusok ang galit ni Vice President kay Presidente Bongbong. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Sona ni PBM, hindi pag-aksaya ng oras. BP Sara dapat nakinig, sabi ni Garen. Sinuplan ni House Speaker Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pag-aksaya lamang ng oras ang panunod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nakalipas na Lunes. Ayon kay Garin, bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nararapat lamang na nakinig si BP Sara sa ulat ng Pangulo upang malaman kung paano siya makatulong sa mga hamon ng bayan. Karapatan na niyan yun. Nare-respeto natin yung subalit kapag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi sasabi ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan ani Garen. Aksayas na siya sa panahon, hindi kasi pinapakinggan mo. Tinitingnan mo sana ka pwedeng makatulong. Binanggit din ni Garen na bagamat may karapatan si Duterte na huwag dumalo bilang opisyal ng pamahalaan, ay tungkol nitong makinig sa Sona upang manawan ang direksyon ng administrasyon. Sa nakalipas sa mga taon, palaging iniwasan ni BP Sara ang Sona ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magsira ang dating Team Unity o magandang samahan ng dalawa. Dinagdag pa ni Garena ang pagkakaibahan ng paniniwala o pagkakabilang sa magkaibang kampo sa politika ay hindi dapat mangibabaw sa pambansang interes. Samantala, nasa ibang bansa si BP Duterte mula Hulyo 16 hanggang 30. Iyon kung saan tungo siya sa Qatar, United Kingdom at sa The Hague, Netherlands, kung saan nakapiit ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so walang question doon sa sinasabi ni Garen dahil
Vice President ka naman siya. Oh, pero wala ang pakidoon ng ating presidente dahil gusto niyang magliwaliw. Oh, di ba? Habang isinasagawa yung State of the City Address, State of Nation Address, siya naman pasarap-sarap buhay dahil nagliwaliw pala. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng At ganap ng alas 8:39 ng gabi, dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pangulong Marcos, pinasok baluarte ng mga Duterte. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Orsona, pinangunahan ng Pangulo ang mga pamahagi ng tulong sa ilalim ng program Bawat Bayan Makikinabang or BBM para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental, kung saan namahagi ng umabot sa 132.95 milyong halaga ng agrikultura at fishery intervention upang suportahan ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Bumahid na rin si Marcos sa Mintal, Davao City upang bisitahin ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Purpose Program. Ang proyekto ay isang vertical housing development na layong makapagtayo ng halos umabot ng 72 gusali na may kabuwang sa 70,200 housing units sa 14 hektaryang lupain. Aba, marami-rami po ito, no? Umabot sa 7,200 housing units sa abot na 14 na hektaryang lupain na titirikan ng nabanggit na programa. Sa ngayon, natapos ng 26 gusali o katumbas ng umabot sa 26 at 26,000 housing units na pinakikinabangan ng mga kwalipikadong beneficiary. Nauna rito ininspeksyon ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital, Montevista at tiningnan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Oh, di ba? Ito pong Zero Billing Program. Talagang nagawa po ito ng ating Pangulo na kung saan makikita po natin ang pagnanais na siya po ay makatulong sa bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan ng lipunan. Ang pagbisita ni ni Marcos sa baluarte ng mga Duterte, nakikitang may simbolikong bigat, lalo't kasabay ng mausaping politika na bumabalot sa kasalukuyan. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan po ang kasalukuyang ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. In my say this, ang aking pananaw rito, total ngayon po ay July 2026 na, halos 2 taon na lang ang natitira diyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Instead na sila po ay harangin ang kanyang gobyerno, ang kanyang mga programa, ang yung pong lingkod ay direktang nananawagan na hanggat maaari, baka pwedeng samahan na natin ito sa kanyang huling 2 taon. O, di ba? Kasi bagamat 2 taon yan, pero aarangkada na po yung ating mga kababayan sa national level dahil 2028 po ay national and local election na po yan. Pag-apak pa lang po yan ng 2027, whether we like it or not, usaping politika na ang pag-uusapan dyan. Kung sino yung mga nagnanais na maayos ang Republika ng Pilipinas, magkakaroon na po yan ng kanya-kanyang ipalan.
Sila po ay magkakaroon na po yan ng regodon sa bawat political party. Sila po ay bubuo ng kanilang mga makinarya para ilulutsada, ilalaban sa 2020 eleksyon. Kaya po ang iyo pong lingkod ay naniniwala na dapat hanggang ngayon, kurap man yan o hindi, dahil yan po ay halal na ng taong bayan, mas maganda pong suportahan na lang po natin ang ating Pangulo dahil siya naman po ay pinagkaluban ng ating konstitusyon na siya po ay manunungkulan sa loob lamang ng 6 na taon. Gustuhin natin o gustuhin pa natin, hanggang 6 na taon lang po yan bilang presidente ng ating bansa. Ngayon, kapag may mga koskos balungos pa kung ano ang inyong naiisip, problema nyo na yan. Baka kayo ay bangungutin, problema nyo rin yan. Doon po sa mga wala pong ibang naisip, yung puro negative response sa suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Panukalang alisin energy tax system loss, charge sa kuryente, sasalang na sa Hulyo 30. Good news po ito. Nakatakdang imbestigahan na sa Hulyo 30 ang mga panukalang batas na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa saklaw ng value added tax or VAT at repasuhin ang kasalukuyang polisiya na nagpasa ng dagdag singil sa mga consumer. Hinihan kahapon ni Senador Erwin Tulfo, chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga panukalang batas at resolusyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address or SONA. Kabilang sa mga inihain ni Tulfo ang Senate Resolution number 537 na naglalayong iimbestigahan ang polisiya sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 or EPIRA, hinggil sa pagpasa ng system loss charge sa mga consumer sa Senate Bill number 2239, panukalang batas na pagpapawalang bisa sa BP bilang tertio energy tax law, at Senate Bill number 2340, panukalang batas na naglalayong ibukod ang system loss charge sa saklaw ng value added tax. Ayan, usapin na po yan sa Ipiralo. At sana bilis-bilisan nyo naman. Dahil sa usapin ng kuryente, talagang paminsan-minsan hindi ka na makakatulog. Dahil sa sobrang bigat, sobrang taas ang isinisingil sa atin lagi-lagi. Kaya po yung pong mga binitawang pananalita ng ating butihing President Marcos, dapat yung pong mga mambabatas yan, bilis-bilisan nyo na po para magkaroon na ng investigasyon tungkol po dyan sa usapin ng value added tax. Bakit nga naman napupunta sa atin ang tinatawag na system loss? Sa inyong kapalpakan yan, tapos maniningil kayo sa taong bayan. Awesome! Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Romualdez, pinagsasagot ng ombudsman sa plunder graph. Pinagutos ng Office of the Ombudsman kay Liti Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumiti ng counter affidavit kaugnay ng reklamong plunder graph at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clubano, nagpalabas ng kaususan ng preliminary investigation team ng ombudsman na obligahin si Romualdez at ang kanyang mga kapwa respondent na sagutin ang reklamo.
The order states that they have 15 days upon receipt to submit the counter affidavit. When all parties have submitted, the case will be submitted for resolution. Paliwanag ni Clavano. Ang pahayag na ay inilabas isang araw matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binanggit na takdang magsampa ng multiple criminal cases ang ombudsman laban kay Romualdez dahil sa umano'y pagkakasangkot sa flood control anomaly. Kabilang sa mga kapwa-respondent ni Romualdez sina Attorney Jose Paras, Jocelyn Sireno, Hermogenes Real D.S. Tantuico, and Associate Samcan Foreign Exchange Corporation Board of Directors Luisita Chan, Felicito Guevara, Yolanda Crudo, Hel Panganiban Jr., Yusa Mera Jan at iba pang Jan at Jan Daos. So ibig sabihin, marami po silang pinapasubmit ang tinatawag na affidavit, counter affidavit para sa kanilang kaharapin na kaso dyan po sa Office of the Ombudsman. Sinabi naman ni Romualdez na bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang sitwasyon, ginagalang niya ang payag ng Pangulo at binigyan din na hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sa kanyang suna nilinaw ni Pangulong Marcos na kahit kaanak niya gaya ng Romualdez ay maaaring kasuhan kung mapatunayang lumabag sa batas. Palakpakan po natin. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita dito po sa ating programang Media Patrol. Lacson, resibo sa Taguig Flood Control Projects nasa Ombudsman na. Isinumata ni Senator Panfilo Lacson nitong Martes sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya ng nakalap hinggil sa mga questionabling proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City. Ayon kay Lacson, maaaring magsilbing batayan ang mga ebidensyang ito para sa pagsampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act laban sa mga responsable. This morning, we turn over the Office of the Ombudsman for further evaluation and motu proprio investigation all the documents and testimonial evidence, official records, hauled from a government website while others were supplied by reliable sources. Anilaksyon sa kanyang post sa X. Dagdag pa niya, we are looking a case of plunder, malversation, violation of Anti-Graft and Practices Act of Republic Act 9319. Patay tayo dyan. Mukhang ito pong sinasabi ni Senador Lacson laban kay Alan Peter Cayetano. Baka mamiss natin yung pagbablog ni Senator Cayetano. Kasi kapag makasuhan si Senator Alan Peter Cayetano ng graft, siyempre, maihahanay po ito sa kampo nila Jingo Estrada, sa kampo ni Ramon Bong Revilla, sa kampo ni Senador Makulit Marcolita. Baka siya po ay may pasok din sa rehas na bakal. Ang akin lamang is I am not questioning kung ano po yung mga nilalaman ng mga report ni Panfilo Lacson. Dahil wala naman talaga akong kinalaman dyan kung paano naganap yung tinatawag na flood control projects. Ako naman po ay simpleng nagre-rely lamang, nanunood, nakikinig sa mga balita na nanggagaling dyan po sa Senado, yung pong ating mga honorable. Sila po ay mga senador ng ating bansa na sila po ay nagpapakita ng galing bawat isa.
At actually ito pong sabi nga po ni Pampalito Lacson, sabi ni Alan Cayetano sabi niya kung gusto mo mag-imbestiga ka, hindi yung nauna yung vlog kayo sa imbestiga. Yan. Kinadyot. Excuse me, wording ano. Kinalabit niya si Lacson. Di ba? Kinalabit niya si Lacson. Kaya ang ginawa ni Lacson, pinagbigyan siya. Kinalabit din siya. Di ba, Chef? Ito pong si DJ Chosong Gonzaga. Nagkalabitan yung dalawa. Kaya yung pong si Senador Alan Peter Cayetano, pati yung 2019 na Olympics, nabanggit. Natila ito pong si Cayetano ay pinagkaluban po ito ng multibilyong halaga ng budget doon po sa nabanggit na Olympics naman. Ngayon, mas may nahukay pa pala dahil tila tinimrihan ng kanyang kapatid na sino yung kapatid niyang gwapo? Na di umano, may mga ghost project yan po sa Taguig. Kaya mas inuna po inimbestiga ni Lacson yung sasapin ng flood control projects. Ngayon, nandiyan na po yan sa ombudsman. Mas maganda sigurong namnamin na natin ang pagbablog ng ating senador na si Alan Peter Cayetano. Kasi kapag siya po ay may pasok sa kulungan, baka hindi na po siya makapag-vlog. Di ba? So doon po sa mga tagahanga po ni Senador Alan Peter Cayetano, sana kapag siya po ay nagbablog ngayon o bukas o pangalawa habang nasa labas pa, pakinggan na po natin. Opo, kasi kapag hindi po natin siya mapakinggan, siyempre mamimiss din po natin. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:55 ng gabi. Dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ombudsman malaya sa paghabol sa malapit kay Marcos. Iyan ang sinasabi po natin. Talagang honest to goodness. Talagang walang pinapanigan, walang sinasanto ang ombudsman. Malaya ngayon ang Office of the Ombudsman na imbestigahan at tabulin ang mga sangkot sa controversial na flood control projects kahit pa malapit sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging tugon ng ombudsman sa suna ng Pangulo hinggil sa investigasyon sa mga proyektong flood control sa bansa. Ayan talaga. Ayon sa ombudsman, inaasahan ang pagsasampa ng multiple charges laban kay Leyte First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, pamangkin ng Pangulo na umano'y sangkot sa anomalyang flood control projects. Martin mamayang iginit ni Romualdez na siya ay inosente sa mga paratang. Talaga? Sinasabing nagsabuatan naman si Romualdez noon sa Speaker ng Kamara at si Ko noon ay Chairman ng House Committee on Appropriations upang makapagsamantala na umaabot sa malutong na 56 billion mula 2022 hanggang pa 2025 sa pamagitan ng pag-divert at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang mga reklamo isisampa ay kinabibilangan ng plunder, graft at direct bribery laban kay Romualdez. Ayan, yung pong mga balita mula po sa nasyonal. Sa usapin pa rin po ng flood control. Ang iyo pong lingkod, umay na sa usapin ng flood control. Pero wala Sabi nga, kahit umay ka na sa mga kaganapan sa ating bansa, pagtulog mo, nakakalimutan mo, paggising mo, naalala mo pa rin. Ganon na nagiging takbo ng mga isyo, national issue, ngayon sa ating bansa. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Mr. Chairman Patalastas, please.
si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa, makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Okay na. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, regards po natin na yung mga nasa online. Itong si Mr. John Osoro, dyan po sa Mindoro. And of course, ito pong si Digitosong Gonzaga. Ito po ay galing pa ito sa malayong lugar. Dyan po sa lugar ng Negros. At saka po ito pong si Jermaine Policarpio. Yan po sa Jimmy Cavite, and of course, ito pong si Miss Elsa Bumitak Obispo. At yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Quezon Province. Yan po sa lugar ng Partido Area. Ito pong sila, alam nyo naman every now and then tayo naman ay nagkakakumustahan. Pero minsan namimiss ko po kayo. At ganun din po yung pong ating mga kaibigan dito po sa Pasay City. Kumusta na po kaya ang ating mga kaibigan at sila sila Ariel Fernandez. At yung pong ating mga kasama sa Paranaque Net Radio Worldwide. At yung po mga miyembro ng Philippine Digital Media Society Incorporated. Yung po mga national officers at mga regional. Bagamat kayo ay natutulog, regard ko pa rin kayo. At yung pong ating mga unit mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6. Ang natira unit na lang. Pero yung mga number wala na. At siyempre, yung pong ating mga kaibigan, araw-araw nating nakikita, araw-araw nating nakakahalubilo, masakit, mabigat. Mabigat sa loob ko na hindi ko kayo kumustahin. Pero, regard ko na lang kayo.
Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, ano? Dito sa lungsod ng Parañaque, inuulit po natin, napakarami po araw-araw ang isinasagawa rito. Talagang tuloy-tuloy ang mga serbisyong pampubliko. At yung pong ating mga kaibigan, yung pong ating mga nga lingkod bayan na ating nakakalubilo lagi, alam ko naman na yung iba sumasangayon, pero yung iba ay hindi, wala namang question yan. Lalong-lalo na po ngayon, talagang umaarangkada na po yung usapin ng barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Kung talagang gusto niyo magserbisyo, kung talagang gusto niyong manungkulan, wala pong problema diyan, basta laban-laban lang. Basta yung iba diyan na laging iniisip na talagang gusto nila na palabasin lagi na ang usaping eleksyon ay laging pera-perang usapan, ay wala na po akong magagawa dyan. Ang importante po ay tayo ay nagsusumikap na tayo ay mamuhay ng batay o susog sa mga pinairal na batas na hanggat pare, wag po tayong lalabag. Di ba? Dahil yung po napaka-importante. Yung tayo ay mamuhay ng fair. Wala tayong inaapakan. Wala tayong binabalas-sobas. Yung mga boarding na yan na tila iniiwasan kong gamitin kapag ako po ay nagpro-programa. Pero kapag tayo po ay nandito na sa nakaharap na sa inyo, ay minsan pumapasok po sa ating isip ang mga ganyang salita dahil po doon sa usapin ng argumentation in yung tinatawag na presentation in argumentation, ay hindi po talaga na natin maiwasan na gumagamit ng mga malulutong na pananalita. Okay, so gusto po, bago po tayo magpatuloy, i-regards po natin yung pong mga men in uniform na tila kapopromote lang nila ngayong araw, ano? Doon po galing sa hanay ng ating pambansang pulisya, diyan po sa Philippine National Police, ay tila naglabas po sila ng mga promosyon doon po naman sa kanilang mga tao. At maganda po rito ay isa sa na-promote ang dating head hippie ng Station Drug Enforcement Unit or SDEU, na ito pong si dating police captain na Police Captain Luis Gasingan. Siya po ay nagkaroon ulit ng promosyon sa kasalukuyan. Siya po ay Police Major Luis Gasingan na po. Palakpakan po natin yan. Siya po ay kasalukuyang Substation Commander ng Substation 6 ng Barangay Don Bosco. Police Major Luis Gasingan. Congratulations po sa inyo, at ganun din po yung pang iba na nai-promote galing po dito sa lungsod ng Parañaque. Congratulations po sa inyo, si Police Major Gima Amindalan, Police Major Jocelyn Sibal, Police Major Dennis Velasco, Police Major Luis D. Gasingan, at Police Major Efren D. Cales. Magaling din po si Police Major Efren Cales, ano? At ganun din po ito si Police Major Ares Kent Comilla at Police Lieutenant Angelo Lacanienta.
At ganun din po itong si Pulis. Magagaling, ano? Ito pong si Police Master Sergeant Renz Carlos Ocampo. At iba pa. Palakpakan po natin. At magbibigay lang po tayo ng konting komento, ano? At kahapon, ngayon, tuloy-tuloy po ang ulan. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil wala po tayong masyadong baha, ano, dito po sa Parañaque. Unlike po dati-rati na ito pong Dr. Isanto sabi nyo, kapag nagkakaroon po ng ulan ay binabaha kagad. Pero ngayon wala, no? So, lumalabas na kailangan po talaga natin na maging handa tuwing tag-ulan. Wala naman pong ibang solusyon, lagi-lagi, ano? Linisin ang mga kanal. Hukayin yung mga kanal bago dumating ang tag-ulan para hindi tayo binabaha. At yung pong sitwasyon naman dyan po sa lugar ng Port State, lagi naman natin nakikita yan na tila inaayos, pero pagdating ng tag-ulan, binabaha pa rin. Ibig sabihin, yung pong kanilang ginagawa ay hindi po nagiging epektibo. Sana yung National o Local Engineering Office naman dyan, yung pong DPWH, paulit-ulit na nagkakaroon po ng project dyan. Ginagastusan ng pera ng taong bayan, pero hindi po masyado epektibo, no? Oo, so siguro, paulit-ulit natin sasabihin na sana naman po dyan yung mga kinaukulan, lalong-lalo na po yung mga engineer na may kinalaman po sa pag-aayos ng mga kanal, ng mga kalsada. Sana naman, huwag kayong ganyan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ngayon po ay Miyerkules, ano? Na supposed to be, dapat ang programa ko, Martes, Huwebes. Pero ngayon, napunta tayo sa Miyerkules. Dahil yung pong ating kaibigan na si Teleradio Redin Oro, nagpo-programa ng Martes, kaya tayo ay nag-adjust na naman at napunta po tayo sa Miyerkules. At inuulit po natin, ano? Tayo po ay magkaroon po ng media forum sa darating na August 6. Sana naman yung pong ating mga naimbitahan, ganun din po yung ating mga kapwa media practitioners, sana naman ay umatin po kayo para naman yung pong mga isyong lokal, nasyonal, atin po itong matatalakay, ano? Okay, so, malapit na po magtapos ang ating programa, no? Po, inuulit po natin, regards po natin ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng lalawigan ng Camarines-Sur, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Partido area, dyan po sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines-Sur. Regards po natin ang ating mga kamag-anakan dyan. At ganoon din po, siyempre, dito po sa atin sa Metro Manila, regards na rin po natin ang ating mga kaibigan sa pamamahayag, ganoon din po yung mga kasama po natin sa trabaho, at ganoon din po yung ating mga kasamaan sa amin in uniform, ano? Na every now and then, lagi po natin nakakasama, lalo na madaling araw. Dahil yung pong ating mga kababayan naman, yung pong mga pasaway, hindi pa rin po hinihinto ang kanilang paggamit ng illegal na droga, no? Sana naman wag na po kayong ganyan, ano? Wag na po kayong ganyan dahil hindi naman po kayo tatantanan ng ating mga operatiba na hindi po kayo mahuli dahil nga po yung illegal drugs ay ito po ay talagang ipinagbabawal sa ilalim po ng Republic Act 9165. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod,
Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam,